Grabe, hindi talaga ako makapaniwalang sunod-sunod na yung nangyayaring kababalagan dito sa asyenda. Parang wala pang isang linggo, pero 2 o 3 baka na yung namatay. Kinikilabutan nga rin ako, pre. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin kina Sir Mark ang nakita ko. Ang alin? Teka, tumatawag si Mrs. Pasok muna ako sa loob, pre. Lambingin ko muna to. Ba't ka talaga? O siya, ubusin ko muna to, ha? Pampantok lang. Mukhang di mo na kayang daling sarili mo, ha? Noel. Dahan-dahan lang, pre. Pre. Nandiyan ka pa ba? Mukhang napasarap ang inuman niyo ni Mang Noel, ha? Ganila. Kamusta, Mang Leo? Anong ginagawa mo rito? Ano kaya sa tingin mo? Umalis ka rito. Lumayan mo ako. Bakit naman? Akala ko ba may gusto ka sa akin? Naririnig ko pang tinatawag mo ako sa pagtulog mo, di ba? Oo, pero hindi ngayon. Matapos kong makita lahat. Makita ang alin? Dali mo ka! Huwag kang lalapit. Hindi kita isusumbong kay Mark. Hindi ko sasabihin ang sekreto mo. Huwag mo lang akong patayin. Janela? Andyan ka ba? Sarili kong buhay. Pre, seryoso. Tuwing bumibisita na lang ako, nadadagdagan ang halimaw dito sa kwarto mo. Ano tong bago ngayon? Tikba lang. Resin cast na galing US. Tingnan mo yung detalye ng kuko. Ang astig! Uy, grabe! Customize pa to, ano? Alam mo, pre, kakaiba talaga tong trip mo. Marami akong kilalang ginagawang koleksyon ng mga babae. Pero naman ikaw, hindi ko alam kung maastigan ba ako o mawiwirduhan sa'yo. Ano naman kasing makukuha mo sa mga babae? Sasaktan ka lang nila, pare. Pero itong mga collection ko, umaraw man o bumagyo, lagi lang silang nandyan. Di nila ako iiwanan. At saka, ano magagawa ko? Hindi ko naman sinasadyang maging ganito. Na-appreciate ko lang sila. Appreciate? Appreciation pa ba yung ginawa mo? Appreciation pa ba yung ginawan mo ng sariling altar? Ang isa sa mga action figure mong mukhang aswang? Parang ginawa mo ng santo. Ha, pare? Alam mo, pare, ang KJ mo. Sa itong trip ko eh.
Mas gusto ko pa silang kasama kaysa sa mga totoong tao. Minsan nga kahit kesa sa'yo. Sira palang ulo mo eh. Buti ka mo, hindi ka pa pinaliguan ng holy water ng Nanay Luz. Malapit na nga. Pero seryoso nga pre, hindi ka man lang ba natatakot dyan sa mga kinolekta mo? Para kasing hindi mo ma-realize kung ano talaga ang ibig sabihin ng halimaw. Halimaw pre, mga masasamang nilalang ang ibig sabihin nun. Yun nga yung point eh. Hindi sila nagkukunwari. Kung mananakit sila, diretso, walang drama. Ginagawa lang nila yon dahil yon ang naturalesa nila. Ewan ko sa iyo pare, ang weirdo mong masyado. Bakit pa hindi mo na lang subukang ibaling ang atensyon mo? At baka saan pa mauwi yan? Hanap ka ng babae. Total, ang dami rin namang naghahabol sa iyo eh. Sayang lahi natin. Sige. Kapag naihanap mo ako ng babaeng pasok sa panlasa ko, Pasok sa panlasa mo. Eh ano bang malay ko sa mga tipo mong babae? Wala akong ibang alam na hilig mo. Kundi yung obsession mo na halimaw. Ay, ewan ko sa'yo. Suko na ako sa'yo. Hoy! Kayong dalawa riyan! Baka gusto niyong bumaba at tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Tara na raw. Will, mamaya mo na intindihin ang halimaw koleksyon mo. Maghugas ka raw muna ng plato, sabi ni Nanay Luz. Yang pangongolekta mo ng halimaw. Kailan mo ba ititigil yan? Kinakabahan na ako sa iyo, Mark eh. Eh baka mamaya magulat na lang kami. Baka isang araw pinagsasaksak mo na kaming lahat dito sa hasyenda. Dahil sa impluensya sa iyo ng mga kakaibang koleksyon mong yan. grabe ka naman Nanay Luz. Koleksyon lang po yun. Hilig ko lang. Walang ibang ibig sabihin. Kailangan ko na bang pabasbasan ulit itong pamamahay nyo? Aba, baka biglang bumangon ulit sa hukay ang lolo Facundo mo kapag nalaman niyang naaadi ka na sa ganyang mga laruan. Buti sana kung makinig yan sa'yo, Nanay Luz. Sa tigas ba naman ang kokote niyang alaga mo? Sinapihan ko na ngang mas okay pang babae na kolektahin. Kaysa naman dyan sa mga halimaw na yan. Isa ka pa, Miguel. Naku! Ikaw ha? Huwag mong tinuturo ang mambabae itong si Mark. Napakabait niyang pinsan mo. Kung gusto mo talagang mabaling ang atensyon niyan sa iba, matinong babae ang ipakilala mo, hindi kung sino-sino. Si Nanay naman, okay na eh. Pinilit mo pa talaga yung babae. Tumatanda ka na, Mark. Hindi pwedeng walang mag-aalaga sa'yo, iho. Hindi naman habang buhay, nandito ako para alagaan ka. Kailangan mo pa rin ng taong makakasama mo at mamahalin ka ng buong buo. Tama! Kaya ang mabuti pa, mamaya mo na intindihin ulit yung mga koleksyon mong nakapangingilabot. Tara na't maghugas na tayo ng plato. Para naman matawa sa atin tong si Nanay Luz. Ay, mabuti pa nga. Napapailing na lang ako noon habang bumababa kami para pumunta sa kusina. Pagkarating namin doon, sinunod na lang namin agad ang utos ni Nanay Luz at nagsimula na kaming maghugas ng plato. Pare, matanong nga pala kita. Bakit ba tayo ang naghugas itong mga platong ito? Kulang na kulang ba talaga ang tao natin dito sa hacienda? Oo. Nag-resign na yung mga dati nating kasambay dito. Bumalik na sa probinsya nila. Pero ang alam ko, ongoing naman ang paghahanap ng mga bagong kasambahay. Wala pa bang nag-a-apply? Nagpaskil na ako ng karatula dyan sa labas ng gate. Maghintay-hintay lang kayo at siguradong sa mga susunod na araw may mag-a-apply na rin sa atin. Sa ngayon, tumulong na lang muna kayo sa gawain dito. Para naman hindi kayo tumandang walang alam sa gawaing bahay. Aba, kahit naman may mga kaya kayo sa buhay, maganda pa rin yung marunong kayo. Para kahit saan kayo dalhin,
kaya ninyong mag-isa. O siya, sige na ho nanay. Kami na bahala ni Miguel dito sa kusina. Magpahinga na po kayo. Dumidilim na oh. Iwanan niyo na ho kami. Aba, sigurado ba kayo? Oo, nay. O siya, sige. Ay, sumasakit na rin naman itong balakang ko. Kaya iiwanan ko na muna kayo. Nakahinga ako ng maluwag nang iwanan na nga kami ni Nanay Luz. Medyo nakukuliling na kasi ang tenga ko sa mga words of wisdom niya kanina pa. Kaya nga ako nagpresentang maglinis ng kusina. Hindi ko na lang pinansin ang busangot na mukha ni Miguel hanggang sa matapos kami sa gawain namin. Ganti ko na sa kanya yun dahil panay ang pangaasar niya sa akin. Pagkatapos naming asikasuhin ng kusina, lumabas muna kami ni Miguel para magpahangin. Tahimik na ang paligid ng mga oras na yon. At tanging mga kuliglig na lang ang maririnig. Sa likod ng mansyon may isang maliit na kubo. Luma na. May kalawang na ang bubong at bahagyang nilulumot na rin ang mga poste. Pero matibay pa rin. Doon kami umupo. Ako sa may sulok at si Miguel sa tapat ko. Pagkaupo namin ay biglang kumulog. Mukhang uulan pa yata. Okay lang yan. At least, presko yung tulog natin mamaya. Tahimik lang kaming dalawa. Pareho yatang abala sa sariling iniisip. Ako nga kung tutuusin, iniisip ko pa kung anong episode ng Shake, Rattle and Roll ang papanoorin ko mamaya bago matulog. Pero bago pa ako makapili, biglang tumunog ang doorbell. Sandali lang pero sapat para basagin ang katahimikan. May tao yata. Tumunog yung doorbell eh. Sino kaya yon? Anong oras na ha? Tara, punta natin. Wag. Anong oras na kaya? Baka mamaya kung sino yan eh. Hayaan mo nang isipin niya kung walang tao rito. Sus! Huwag mong sabihin na tatakot ka. Oo, hindi oh. Siya. Tara na nga. Inunahan pa ako ni Miguel sa paglalakad. Kaya natatawa ako habang nakasunod ako sa likuran niya. Lalo na at panay ang lingon niya sa akin. Na akala mo kakagatin o lalapain siya ng kung sinong nasa likod ng gate. May pagkaduwag kasi ang pinsan kong yun. Samantalang ang nasa isip ko naman noon kung may nantitrip lang sa amin. Pero nagulat ako dahil pagkabukas namin ng gate, isang magandang babae ang bumungad sa amin. Pare, ang gandang chicks nito. Miss, anong kailangan mo? Gabi na. Pare, umayos ka. Kulang na lang tumulo ang laway mo eh. Pero, sa bagay, hindi kita masisisi. Ang lakas ng dating ng babaeng yan. Ano kaya kailangan niya? Siniko ko si Miguel dahil panay ang bulong niya ng kung ano-ano. Tapos inayos ko ang sarili ko dahil aminado naman akong natulala ako nun sa babae. Pasensya na kayo kung ginabi na ako. Sa totoo lang, kanina pa ako nagpapaikot-ikot dito sa lugar nyo. Naligaw yata ako. Ang totoo, naghahanap ako ng trabaho eh. Tapos nakita ko yung nakapaskil na karatula nyo na naghahanap kayo ng kasambahay. Baka pwedeng mag-apply? Ganun ba? Siguro mas okay kung bukas ka nalang bumalik. Medyo alanganing oras na kasi. Baka kasi wala siyang matutuluyan ngayon pare. Miss, ano bang pangalan mo? Janela po. Medyo mabigat yung trabaho rito. Kasi kulang talaga kami sa tao. Sigurado ka bang kaya mo? Opo, sanay naman po ako sa ganyan. Good. Pre, sure ka pa rito? Hindi mo man lang pa siya hihinga ng requirements o kahit ID man lang? Bukas na yan. Kita mong malapit ng bumagsak ang ulan, no? Mukha naman siyang harmless. Isa pa, nahihirapan na si Nanay Luz na siya lang ang mag-isa rito palagi. Gabi dumating, walang ID, wala rin dalang damit. Parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanya, pre.
Hindi ko lang mawari kung ano. Ikaw ba? Nararamdaman ko nga eh. Talaga? Anong nararamdaman mo? Yung kilig. Langya naman. Basta wag ka ng epal dyan. Tanggapin na natin siya, okay? Bukas na natin interviewin. Baka mapahamak pa siya kapag binalas natin. Cargo di konsensya mo pa yun. Janela. Halika. Pasok ka na. Hala? Thank you po. Bahala ka na, Mark, ha? Ikaw magpaliwanag yan kay nanay. Di yan magre-reklamo basta ako nagsabi. Tara na sa loob. Nilalamig na ako. Yun ang unang gabi ni Janela sa bahay namin, Miss Ligaya. Aaminin ko may naramdaman agad ako nung una ko siyang nakita. Hindi ko maipaliwanag kung kilig ba yun o kilabot. Basta may kung anong kiliti sa presensya niya na hindi ko maipaliwanag. Pero nakakuha agad iyon ng atensyon ko. Pare, sigurado ka ba sa kanya? Kanino? Kay Janela. Tahimik masyado. Kahit yung tingin niya, parang may kakaiba. Ayan ka na naman eh. Baka masyado mo lang hinuhusgan yung tao. Janela, iha? Taga saan ka ba? Sa Dumangas, Iloilo po. Paano ka nakarating dito? Nakisabay lang po ako sa mga kakilala kong lumuwas dito sa Maynila para magpakasakali. Binagyo po kasi kami sa probinsya at halos wala nang natira. Kahit ang bahay namin. Kaya naisipan ko pong maghanap ng trabaho dito. Nakakaawa siya, Nay. Pero wag kang pakampante. Paanong nakarating ka rito sa San Ildefonso? Malayo na to. Bundok na, iha. Hindi ko na rin po alam. Nakikisakay lang po kasi ako sa mga bumabiyahing truck. Tapos bahala na kung saan ako mapadpad. Wala naman po kasi akong kakilala dito. Kaya nagpalaboy-laboy po muna ako ng mga ilang araw. Hanggang sa mapadpad nga ako rito sa inyo. Nay, kailangan natin ng tao rito sa asyenda, di ba? Si Janela na lang. Kaysa mahirapan pa tayong maghanap. Marunong naman daw siya sa gawaing bahay. Huwag po kayong mag-alala. Maaasahan niyo naman po ako. Nay, Sigurado ka ba, Mark? Para kasing... wala rin kasi siyang matutuluyan. At least, kung dito siya, kapag umuwi yung ibang kasambahay natin, may kasama ka at makakatulong. O siya, ikaw ang bahala. Kaya may karapatan kang magdesisyon. Nay, seryoso? Huwag ka na magreklamo pare. Magtiwala ka na lang sa akin, okay? Ayos yan. Janela, tinatanggap ka na namin. Sasamahan ka na lang ni nanay sa magiging kwarto mo. Salamat po. Sobrang salamat po. Walang anuman. Kumain ka na ba? Kung hindi ka pa naghahapunan, may pagkain sa ref. Lamanan mo muna yung tiyan mo, tapos magpahinga ka na. Bukas ka na lang magsimula sa trabaho. Ang bait niyo po. Salamat po talaga. Ay nako. Mukhang tinamaan ka ng lintik kay Janela. Love at first sight. Nagmamalasakit lang. Ang dumi ng utak mo kahit kailan. Sige na, Janela. Nay, pakisamahan na lang po siya. O siya, sige na. Ako nang bahala. Matulog na rin kayo ni Miguel. Sige po. Una na kami. Good night, Janela. Good night po, sir. Mark na lang. Hindi naman kailangan maging formal masyado. Naging maayos naman ang unang mga linggo ni Janela sa hasyenda. Masipag naman siya. Marunong sa mga gawaing bahay at maaasahan. Pero hindi nagtagal yon. Dahil ilang linggo pa ang nagdaan, ay nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa hasyenda namin. May namatay na naman tayong baka. Sabi namang isko. Nakita na lang daw nilang nakahandusay kanina dun sa likod ng kwadra. Grabe. Pang-ilan na yan ngayong buwan? Ha, pare? Ano ba nangyayari dito sa asyenda?
Hindi ko nga rin maintindihan eh. Ang sabi ni Isko, wala naman daw butas sa katawan yung baka. Kundi yung dalawang tuldok na parang kagat sa may bandang tiyan. Tapos sinubukan daw nilang katayin at baka mapakinabangan pang karne. Pero nagulat na lang sila nung makita nilang wala ng laman loob ang baka. Paano pa nangyari yun? Diyos ko naman, kung ano-ano nang nangyayari dito sa atin. Baka naman mamaya niyan, nabuhay ng isa sa mga koleksyon mo, pare. At yun ang umaatake sa mga alaga nating hayop dito. Sira. Paano naman mangyayari yun? Alam mo ang hinala ko, baka pinapasok tayo ng masasamang loob dito eh. Maaaring ang ganun. Teka. Janila, diba? Ikaw lagi ang natitirang gising dito sa asyenda? Tapos, ikaw rin ang pinakamaagang gumising. Wala ka man lang bang napapansin? Nako, wala po eh. Hindi rin naman ako lumalabas ng mansyon kapag gabi na. Kadalasan yung mga gawain lang dito sa bahay ang tinatapos ko. Pero, nakita kitang nagsasampay ng damit doon sa likod bahay nung isang gabi. Nung ba, wala ka man lang napansin kakaiba? Wala po. Wala naman po. Ganun ba? Alam mo kasi, nung gabing yon, makarinig kami ni Mark ng kaluskos habang nakatambay kami sa itaas eh. Parang bumagsak sa bubong tapos gumapang. Ang bibigat ng hakbang. Saktong nakita kita doon sa labas. Pagsilip ko ng bintana. Nakalimutan lang kitang tanungin eh. Ano ka ba naman, pre? Baka naman pusa lang yun. Teka, talaga bang iniisip mong may halimaw na nambibiktima sa mga hayop dito sa asyenda natin? Para kang sira. Wow! Ako pa talaga? Sino kaya ang may koleksyon ng mga nakakatakot na action figure sa ating dalawa? Alam mo, baka yun ang dahilan kaya na-attract ang mga ganong nilalang dito sa atin eh. Napigilan kaming lahat ng tumahol ang aso naming si Kalbo. Tulad sa mga tahol niya ng mga nakaraang araw, matinis yun at sunod-sunod. Parang may naaamoy sa likod bahay na hindi niya nagugustuhan. Nako, si Kalbo na naman yun. Laging tinatahula ng likod ng bahay. Wala namang tao dyan ah. Ang paniniwala po sa probinsya namin, kapag may hayop na hindi mapakali o ganyang kakaibang tunog ng kahol, ibig sabihin, may nakita po siyang hindi nakikita ng mga tao. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, baka may nakita si Kalbo na hindi tao sa likod ng bahay, kaya kumahol. Tulad sa mga napapanood ko, kadalasan, ginagamit na senyales yung mga aso o di kaya kung anong hayop. Iba kasi sila, pre. Mas matinding senses nila sa atin. Kaya pag may nadaanan kang aso na tumatahol pero wala namang tinatahulan, kabahan ka na. Nako, huwag nyo nang takutin ang isa't isa. Ay, Janela anak, kung gusto mong maglaba buka, sabihan mo ko ha. Huwag ka nang bumango ng alanganin. Baka mapahama ka pa. Hindi naman natin alam kung ano bang umaali-aligid dito sa hasyenda ngayon eh. Kinikilabutan ako. Ayun lang kasi may ganitong nangyayari sa asyende. Natatakot tuloy akong matulog mamaya eh. Baka kasi hindi na ako tuluyang magising. Mas malakas pa rin ang dasal sa kahit anong nilalang, Miguel. Yun ang maganda ninyong gawin. Magdasal kayo bago matulog. Pero kung iisipin, ang thrilling ha. Tulad sa mga pelikula, mga hasyenda rin ang ginagamit nila bilang location na pinangyarihan ng mga kababalaghan. At kung meron ngang ganun dito, parang na-excite ako. Kung ganyan lang naman pre, uuwi na lang ako sa amin. Hindi ko pa gustong paglamayan. Hindi ko pa nga nahahanap ang Miss Right ko eh. Tapos mamamatay na lang ako bigla dahil sa aswang. Ay, tama na yan. Kung ako sa inyo, Sir Miguel,
Huwag niyo pong batiin. Baka kasi mapansin ka rin nun. Sige ka. Baka talagang di ka makauwi sa inyo. Uy, wala namang ganyanan. Masyado mo kasing tinatakot ang sarili mo, pre. Pero ano kayang itsura nila sa totoong buhay, no? Gusto ko tuloy makakita ng isa. Sa puntong yon, Manok naman ang tumilaok. Ang tindi ng sigaw. Parang ninervyos. Tapos parang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong namin. Nagkatinginan kami ni Miguel. Pre, huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Oo na, hindi na. Parang curious lang eh. Hindi po magandang biro yon, Sir Mark. Baka kasi sa panunood nyo ng kung ano-ano at sa pangungulekta nyo ng mga centerpiece na mga katulad nila, inaakala nilang welcome sila rito sa bahay nyo. Good point! Yan ang gusto kong ipaintindi sa kanya. Sa dami naman kasi talaga ng pwede niyang kaadikan, mga nilang pa. Medyo natahimik ako noon. Hindi dahil sa takot kundi sa tanong na bakit ang dali para sa kanyang magsalita tungkol sa mga bagay na dapat kinatatakutan. Doon nagsimula ang lahat, Miss Ligaya. Kung saan yung simpleng curiosity ko sa kanya ang nagtulak sa akin na gustuhin mas makilala pa kung sino talaga siya. Pre, do you think weird si Janela? Anong klaseng tanong yan? Hindi, seryoso. Napapansin ko lang. Alam kong mahilig ka sa kababalaghan. Pero yung ito, parang iba. Yung aura, yung presensya, hindi ko ma-explain. Pero parang hindi niya sinasabi sa atin. Nahuli ko siya minsan na tinititigan ako. Tapos, pre, swear, kinilabutan ako. Naalala mo rin yung way na nag-explain siya tungkol doon sa mga nakikita ng hayop na di natin nakikita. Parang ang dami niyang alam. Ang lalim naman agad ng iniisip mo. Nakikinig ka ba talaga? Di ba nga sabi niya, yun na ang pinaniniwalaan nila sa probinsya. Mabait yung tao, Miguel. Huwag mo naman pag-isipan ng masama. Ewan, baka nga. Sorry pre. Di ko lang mapigilang isipin. Kasalanan to ng halimaw sa banga eh. Bakit pa ang hilig mong manood ng ganun tuwing madaling araw? Pinagtutulog mo pa. Tsaka kung hindi nga siya tao, di mas okay. Hindi rin naman ako palagi na-attract sa normal, di ba? Crush mo ba si Janela? Napangiti na lang ako sa tanong niya. Hindi ko na pinatulan. Pero ayon bigla na lang akong binato ng unan. Tawang-tawa tuloy ako. Ang bilis niya mapikon eh. Siya naman tong unang nagtanong. Lala mo, seryoso ka nga? Hindi ko rin sure eh. Pero gabi-gabi ko na siyang iniisip. Basta may kung ano sa kanya na hindi ko ma-explain eh. Hindi ko tuloy alam kung susuportahan ba kita dyan o hindi. Iba ka pa naman pag may nagustuhan. Hindi man sa tao, pero nakita ko kung paano ka ka-addict dyan sa mga laruan mo. Mag-ingat ka lang pre ha? Hindi naman laruan si Janela. Alam ko. Huwag mo na lang talaga siyang ihalin tulad sa kanila. Dumating nga yung araw na kinatatakutan ni Miguel. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog na parang may bumagsak na naman sa bubong. Napalingon ako kay Miguel at nakita kong naistorbo rin ang tulog niya gaya ko. Hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko ng mga panahong yon, Miss Ligaya. Pero bumangon ako para lumabas. Pare, labas muna ako. Saan ka pupunta pare? Wala. May titingnan lang ako sa labas. Baliw. Bakit lalabas ka pa? Matulog ka na lang kaya ulit. Ikaw ang matulog dyan. Ayos lang ako, no? Ay, alam mo, bahala ka na nga. Maging alerto ka na lang sa paligid mo kung lalabas ka pre. Alam mo namang may kakaibang nangyayari dito sa senda ngayon.
Alam kong maagang nagigising lagi si Janela. Hindi ko alam kung bakit pero siya agad ang unang pumasok sa isip ko nang marinig ko ang kalabog na yun sa bubong. Siguro dahil noon pa man kasi alam kong may puntong mga pagdududa sa kanya ni Miguel. Pero dahil attracted nga ako sa kanya noon, ay pinili ko na lang na magbulag-bulagan. Tuwing ganong oras lagi ko siyang naririnig sa kusina. Pero nang gabing yun wala siya ron. Wala rin sa laundry room nang mag-check ako o maski sa banyo. Kaya ang naisip ko na lang, baka nasa likod bahay na naman siya. Kinuha ko yung flashlight sa cabinet sa may sala. Tapos diretso ako palabas. Nagsitaasan lahat ang balahibo ko sa katawan. Parang pinaghalong excitement at kaba ang naramdaman ko sa hindi ko malamang dahilan. Habang naglalakad kasi ako sa putikan, may kakaiba akong tunog na narinig mula sa kwadra. Parang may mababang umuungol. Tapos may umaangil. Parang may pinapahirapan. Binigalan ko ang lakad ko papunta sa kwadra. At habang papalapit ako, ay mas nagiging malinaw rin sa pandinig ko ang boses na yon. Isa lang ang nasabi ko. Kilalang kilala ko ang may-ari nun. Huwag kang lalapit. Hindi kita susubong kay Mark. Hindi ko sasabihin ang sikreto mo. Huwag mo lang akong patayin. Janela? Janela, andyan ka ba? Bigla akong nakarinig ng kakaibang kaluskos na parang may kumakalmot sa kahoy. Kaya naman mas lalo akong na-excite Miss Ligaya. Yung tipong kahit alam kong may kung anong delikadong bagay ang pwedeng mangyari sa akin ng mga sandaling iyon, gusto ko pa rin makita ang mga susunod na kaganapan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumasok na ako sa loob. Janela! Nandito ka ba? Tinutok ko yung flashlight sa sulok ng kwadra nang makarinig na naman ako ng kalabog. Doon ko nakita ang isang taong nakahandusay na sa sahig. Sa tabi niya ay si Janela. Napanganga ako nang makita ang maitim na usok na lumalabas sa katawan nito na tila hinihigop. Hindi na rin ito gumagalaw sa kinahihigaan niya. Alam kong pwede akong mapahamak, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko kaya lumapit pa rin ako doon. At doon ko na napatunayang patay na nga ang lalaki. Dilat ang mga mata nito at parang takot na takot sa kung sinong tinitingala niya nang siya ay malagutan ng hininga. Pero hindi ko inaasahan nang makilala ko kung sino siya. Walang iba kundi ang driver naming si Mang Leo. Holy... Nang dahan-dahan siyang lumingon sa akin, nasabi kong hindi siya yung Janela na nakilala ko. Ang putla ng balat. Namumula rin ang mga mata niya. Wala akong makitang itim. Janela, anong ginawa mo kay Mang Leo? Mark, Hindi ako nakagalaw nang biglang may tumulong luha sa pisngi niya. Kulubot ang balat ni Janela. Nangingitim din yun. At ang laki ng ipinagbago ng hitsura niya. hindi mo dapat nakita yon. Bakit ka sumunod dito? Janela, Bumalik ka sa loob ng mansion, Mark. Hindi mo ako kilala. Ayaw kitang saktan. Pero gutom ako. Gutom na gutom ako ngayon. Kaya lumayo ka. grabe. Hindi ko inakalang makikita ko to sa totoong buhay. Janela, Napatingin siya sa akin at gulat sa sinabi ko. Pero hindi ako makagalaw. Hindi dahil sa takot kundi dahil natuwa ako sa nakita ko. Tawagin niyo na akong weirdo o ano pero yun talaga ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Parang nanonood ako ng paborito kong pelikula. Ang kaibahan lang nito, sa harapan ko mismo nangyari. Muling may tumulo sa mga mata ni Janela at sa puntong yun, lumaki ang bitak sa dibdib niya.
Nang tuluyan na itong mawala, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Hinang-hina. Halos hindi makahinga. Kaya mabilis akong lumuhod para sa naalalayan siya. Pero tinabig niya lang ang kamay ko. Janela, Huwag mo akong hawakan. ang galing mo. Umalis ka na. Pwede bang makita ko ulit yun? Hindi siya sumagot pero napalingon siya sa katawan ni Mang Leo na wala ng buhay. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin para tumayo at lapitan ng driver naming namamaalam na. Dalawang tuldok na parang kagat. Ito yung sinasabi ni Nanay Luz na markas sa namatay naming baka. Nangingitim na tong kuko niya. Tingin ko, sinubukan pa rin niyang labanan ka. Pero hindi siya nagtagumpay. Ibig sabihin lang nun, ang lakas mo, Janela. Ang laking tao nitong si Mang Leo. Pero napatumba mo siya. Ang galing mo. Magaling. Nakita mo nangyari sa kanya, Mark. Bakit ka nagagalingan sa ginawa ko? Gayang nawalan ka ng taong malapit sa buhay mo. Matagal ko ng pangarap to, Janela. Yung makita ng personal kung paano sinasaktan ng mga paborito kong nilalang ang mga biktima nila. At ikaw yung nagpakita sa akin noon. Tinupad mo ang pangarap ko. Ibang klase ka! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mark. Hindi ka dapat nandito. Hindi mo dapat nakita yung ginawa ko. Nangihina ako. Hindi ko pa naliligpit ang katawan niya dahil sa'yo. Ngayon anong gagawin mo? Ako nang bahala sa katawan niya. Ilang gabi rin akong hindi nakatulog kakaisip sa nakita ko, Miss Ligaya. Hindi na kami nakapag-usap ulit ni Janela tungkol sa nangyari. Pero pag may pagkakataon, sinusubukan ko. Yun nga lang ilag siya sa akin. Kinuha na nga rin pala ng kamag-anak ni Mang Leo yung labi niya. Nag-abot na lang ako ng konting tulong, sapat na para mapaimbalsa mo siya at maipalabing na maayos. Sinabi ko na lang na inatake sa puso ang matanda. Noong una ayaw pa nilang maniwala at gusto nilang magpaimbestiga sa nangyari sa kanya dahil nga biglaan ng lahat. Pero binigyan ko na lang din ng suhol para manahimik na rin sila. Wala rin namang maniniwala kung sasabihin kong aswang ang pumatay sa driver namin. Mukhang puyat ka, pre. Wala yan. Medyo distracted lang sa mga iniisip. Yung kay Mang Leo ba? Pati ako hanggang ngayon, hindi makapaniwalang wala na siya. Ang lakas-lakas pa niya ang nakaraan. Nagbibiroan pa nga kami tungkol sa ipakikilala niya raw sa aking babae. Tapos, biglang wala na siya. Buti na lang din pumayag ang asawa niya na hindi ituloy ang pagpapaimbestiga. Siguro hanggang ngayon, naniniwala pa rin siyang isa sa atin ang pumatay kay Mang Leo. Diyos ko, niayaw ko na ngang lumabas sa kwarto ko't baka may makasalubong pa akong kung ano. Ganun talaga, Miguel. Minsan, kailangan mong tanggapin na kapag oras mo na, ay oras mo na talaga. Kahit anong gawin mong pag-iwas, gagawa at gagawa pa rin ng Diyos ang paraan para sabihin sa iyong tapos na ang mission mo sa mundong ito. Naando na tayo, Nay. Pero hindi pa kayo nagtataka? Sunod-sunod nang nangyayari itong trahedya dito sa asyenda. Una sa mga hayop, ngayon naman kay Mang Leo. Nakakatakot na. Lalo na kung wala kang ideya kung sinong posibleng susunod na atakihin ng kung anumang hayop na yun sa atin. Kahit ako rin naman ay hindi makapaniwala. Magdoble ingat na lang din tayo. At magnobena kung kinakailangan. Kung magkaoras akong bumaba sa bayan, kakausapin ko na lang din si Remigio, yung kilalang albularyo dito sa atin. At baka sakaling matulungan niya tayo.
Paano kung hindi tumalab sa kanya ang rosaryo, Nay? Anong ibig mong sabihin? Para kasing hindi siya yung normal na aswang na alam natin. Di siya yung nangwawakwak ng mga lamang loob ng biktima niya. Kita niyo naman, di ba? May marka. Tulad ng sa baka. Ganon din ang kay Mang Leo. Wala man lang bakas ng dugo. Parang nangitim lang yung buong katawan niya. Ibig sabihin, isang uri lang ang gumagawa nito sa atin. Yun ang kailangan nating bantayan. Pero bro, kay Janela ba? Wala kang ibang napapansin? Parang signs, ganon. Anong signs? Bukod sa pagiging masipag niya, parang wala naman. Bakit? Ikaw ba meron? Nung araw kasi na natagpuan natin ang katawan ni Mang Leo, nagbanyo ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Pero tulog ka na rin nun. Tapos nakita ko siya sa kusina. Suka ng suka. Iniisip ko baka may nakain kung ano. Hindi ko na sana papansinin. Kaso iba yung tono ng boses niya. Paanong iba? Parang nag-e-echo. Kada suka niya, parang may tunog na kumakawala sa lalamunan niya na parang iniipit. Lalapitan ko sana kaso nagulat ako nung sumalampak siya sa sahig. Nakita kong parang piniga yung katawan niya sa sobrang putla ng balat niya. Tapos, yung balat niya nagbukhang tuyot na dahon. Lupay-pay talaga siya. Nangingitim rin yung bibig niya. May parang binubulong pero hindi ko marinig kung ano eh. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po kaming mapalayo sa mga masasamang nilalang. Hindi kaya naingkanto yun si Janela. Ano ba naman kasing batang yun? Laging madaling araw kung bumangon. Pinagsabihan ko na siya eh. Tapos Miguel, anong ginawa mo? Tumakbo ako sa kwarto natin. Ewan, iba kasing pakiramdam ko nun eh. Para kasing hindi siya yung Janela na nakilala natin. Natakot ako sa kanya. Ano? Baliw ka pala eh. Paano kung masama lang pakiramdam niya? Lalo na't nagsusuka. Di nanlamig yun doon buong gabi. Sana ginising mo na lang ako para natulungan natin siya. Sorry pre, nakalimutan na rin kitang sabihan. Ngayon ko nga lang naalala yun eh. Huwag mo akong isumbong sa kanya ha. Nasa na nga pala si Janela, Nay? Andun sa kwarto. Bakit po? Uy, Janela, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa? Ngayon lang, sir. May problema po ba? Pwede ba tayong mag-usap? Pwede naman. Ang lagkit ng titik mo kay Janela pre. Huwag mo namang ipalata sa kanya na gusto mo siya. Baka mamiyasa yan. Tigilan mo nga ako. Tandaan mo, di mo yan tinulungan nung nakaraan. Nakakahiya na pinagsisilbihan niya tayo ng tama. Tapos simpleng pag-alalay lang o pagbibigay man lang ng tubig, di mo nagawa. Sorry na pre. Hindi ko naman sinasadya eh. Sa labi ba naman kasing kakaibang nangyayari dito? Di ko na alam kung alin ang paniniwalaan eh. Minsan, pati figurin ng kwarto mo, sinisisi ko na. Sinisisi ko na eh. Huwag mo nga pakialaman yun. Nananahimik ang mga yun. Tsaka, hindi rason yun para pabayaan mo yung taong nag-aasikaso sa'yo na hindi mo man lang nilapitan para i-check. Ay nako pre, pag ikaw ni-reject niyan, iyak ka. Di ka pa naman marunong manligaw. Babawi na lang ako sa kanya. Sabihin ko, ililibre ko siya basta huwag ka rin niyang magugustuhan. Tingnan natin. Dito ka sa tabi ko. At ikaw naman pre, lumayo-layo ka muna sa akin. Baka di kita matansya. Bahala ka na nga dyan. Janela, huwag mong papatulan to ha. Opo. O siya, at ako'y magluluto na rin muna ng pwede nating kainin. Janela, ikaw munang bahala rito kay Sir Mark mo. Hinintay ko munang makaalis sina Miguel at Nanay Luz bago pa upuin si Janela sa tabi ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling yun. Hindi ako sigurado kung dahil ba sa presensya ni Janela
o dahil hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi ba tayo pagagalitan na nag-uusap tayo habang may trabaho pa ako? Hindi yan. Ginagawa mo naman yung trabaho mo eh. So, wala naman sigurong masamang magpahinga ka kahit saglit, di ba? Ano bang pag-uusapan natin? Gusto ko lang sana malaman kung yung nangyari nung gabing yon, yung nakita ko, totoo ba yon? Oo. Totoo. Ibig mong sabihin, totoong aswang ka? Oo. Astig! Aswang ka nga talaga! Alam mo bang hindi ako makatulog kakaisip kung totoo bang nangyari yon? Baka kasi namamalikmata lang ako o nananaginip. Ikaw mismo ang nagligpit ng katawan ni Mang Leo. Kaya paano mo nasasabing baka hindi totoo? Tsaka hindi ka ba natatakot sa akin? Dapat ba? Oo. Dahil pumapatay ako. At kaya ko rin gawin sa'yo yon kung gugustuhin ko. Pero hindi mo ginawa. Bakit kaya? Yun din ang tanong ko sa sarili ko. O baka kasi, hindi ka gaya nila. Hindi mo ko tiningnan na parang salot. Dahil hindi naman talaga. Ikaw pa rin naman yung Janelang nakilala ko. Yung kasambahay naming kayang gawin lahat at walang kapaguran. Tama si Sir Miguel. Iba nga yung fascination mo sa mga kagaya ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang hindi ka tumakbo nung nakita mo ko sa ganung anyo. Akala ko noon, papatayin mo ko. O di kaya'y isusumbong mo na ako kina Nanay Luz. Alam mo namang mahilig ako sa mga kakaibang nilalang eh. Di ba? Sa mga kauri mo. Kaya nga hindi ako makamove on sa nangyari. Hindi ko inaasahang makakakita ako sa totoong buhay ng mga inakala kong hanggang sa pelikula ko lang mapapanood. Inaasahan ko nang isusumbong mo ko. Kaya nga naganda na ako. Pero nagulat ako. Nung nakuha na lang yung katawan ni Mang Leo, wala ka pa rin sinasabi. Bakit ko naman gagawin yun? Eh natuwa ako sa ginawa mo. Bakit nga ba, Mark? Bakit parang natutuwa ka pa sa ginawa ko kay Mang Leo? Parang hindi ka man lang natatakot. Nalulungkot o nangihinayang na wala na siya. Bakit ko naman panghihinayangan ang buhay ng mga katulad ni Mang Leo? Alam kong alam mong totoo ang bintang sa kanya ng anak niyang babae. Siya mismo ang umabuso dun sa dalagita. At may palagay akong yun ang dahilan kaya si Mang Leo ang napili mong biktimahin. Tama? Nakarating din pala sa'yo ang tungkol sa balitang yun. Oo naman. Bala ko na talagang tanggalin dito sa hacienda si Mang Leo. Bago ka pa dumating. Kaya lang ay naghahanap pa ako ng ipapalit sa kanya. Masamang tao siya, Janela. Kaya yung ginawa mo, sa tingin ko, tama lang yun. Salamat sa'yo. Kahit hindi niya alam, binigyan mo ng hustisya yung batang nilapastangan na matandang yun. Sa'yo nga ako dapat magpasalamat. Di lang naman yun ang gusto kong ipagpasalamat eh. Ano pa ba? Salamat kasi dumating ka. Parang nagkaroon ng new purpose ang buhay ko. Pagkatapos ng usapang yon, parang may nabasag na harang sa pagitan namin. Hindi na siya umiiwas kapag napapatingin ako. Hindi ko na rin iniintindi kung saan siya napapadpad tuwing alanganing oras. Basta bumabalik siya. Lumalala na rin yung takot ni Nanay Luz at Miguel dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga manggagawa at hayop namin. Tapos yung kakarampot na kasambahay na katulong ni Nanay Luz at Janela na mag-aasikaso ng bahay ay nagpapaalam ng aalis. Habang ako naman, mas lalo akong napapalapit sa kanya. Hindi na rin ako mapakali, kaya nadagdagan na rin ang bagong figurine ng mini altar ko.
Pero hindi ng tiktik o tikbalang, kundi si Janela na mismo. Ayan. Okay na. Dito siya bagay sa gitna. Oh, ano na naman yung pinagkakaabalahan mo dyan? Inaayos ko lang tong shelf. Gagawa ako ng bagong section. Section? Para kanino? Para kay Janela. Ano yan, altar? Tribute? Hindi. Gusto ko lang may space siya rito. Katabi ng mga paborito kong nilalang. Diyos ko naman pare, tao si Janela, hindi siya konsepto o figurin ng mga halimaw na koleksyon mo. Sumasakit ang ulo ko sa iyo Oo nga. Siguro. Pareho kaming napaigtad ng nalaglagang kahon at nahulog ang figurine. Maingat na pinulot yun ni Miguel at tinitigan. Hindi ko mabasa kung ano ang mukha niya, pero sigurado kung hindi rin siya impressed. Ayos lang, hindi ko rin naman kailangan ng opinyon ng iba. Ito na yon. Grabe pre, kamukhang nga ni Janela. Galing ng gumawa, no? Accurate talaga. Accurate nga pero parang hindi healthy pare. Ano na nagsasabi ni Janela pag nalaman niya to? Hindi niya kailangang malaman. Naiintindihan kong ina-admire mo siya, pero remind ko lang sa'yo minsan mali ang sobra. Pinapahalagahan ko lang naman siya, pre. No ill feelings involved. Tapos ano to? Bakit meron siyang candid shots dito? Kailan mo pa ito kinuhanan? Few days ago. Ang ganda ng framing, no? Taktika. Ginawan mo ng museum exhibit si Janela dito sa kwarto mo? Hindi naman. Alam mo kasi tama ka eh. Narealize ko lang na hindi habang buhay dapat umikot yung mundo ko sa mga collection ko. Kaya pakiramdam ko, eto na. Baka siya na nga yung sinasabi mong pwedeng maging akin, pare. Good luck pare. Kahit kailan, hindi ko ginawa to sa mga naging babae ko eh. Ewan ko, parang nakakakilabot kung iisiping gagawang ko sila ng altar na gaya nito sa kwarto ko. Labas muna ako. Parang hindi ako makahinga bigla eh. Hindi ko na siya pinansin. Wala namang ibang mahalaga para sa akin ng mga panahong yon kundi si Janela lang. Ang mas nakakatuwa, habang tumatagal, parang mas lalo rin kaming napapalapit sa isa't isa. At sa bawat pag-uusap namin, mas lalo ko pa siyang nakikilala. Totoo bang hindi lang isang klase ang mga aswang? Oo, iba-iba kami. Depende kung saan ka galing. Ikaw, anong klaseng aswang ka? Hindi ko alam kung may pangalan kami. Pero hindi kami kagaya nung nasa libro o sa palabas na napapanood nyo. Hindi kami lumilipad. Di rin kami takot sa bawang. Sayang. May bawang pa naman ako rito. Huwag mo nang subukan. Hindi rin naman yan gagana. So, ano palang klase kayo? Sa emotions kami kumakapit. Sa energy. Hindi sa katawan. Kundi sa lakas nyo kami nabubuhay. Paano mo pala maipapaliwanag yung nangyari kay Mang Leo? Ano yun? Kinain mo siya? Hindi ko siya kinain. Hinigop ko lang kung anong natitira sa kanya. Sadyang nagmamarka lang talaga dahil yun ang nagiging palatandaan namin sa mga biktima namin. Parang energy vampire? Pwede. Pero hindi rin ganun kasimple. Hindi ko alam kung paano i-explain sa'yo ng buo. May mga katulad mo pa bang nabubuhay dito sa mundo? Oo. Pero hindi sila katulad ko. Ako lang yung masyadong malapit sa mga tao. Pero hindi ka ba nahihirapan? I mean, kasama mo kami araw-araw. Sanay na. Pero kapag malakas ang emosyon, minsan nahihirapan akong magpigil. Mas nakakaakit kapag intense ang emotion. Ganun na nga. Ngayong kausap mo ako, anong nararamdaman mo? Delikado. Delikado ako? Delikado ka sa akin.
Kasi hindi ka natatakot. Hindi ka lumalayo. Tapos malakas yung presence mo. Gusto kitang tikman minsan. Tikman mo na lang ako kapag ready na ako. Mark, Biro lang. Gusto lang talaga kitang makilala pa. Gusto ko ulit makita yung ginawa mo kay Mang Leo. Hindi naman kita huhusgahan. bakit ba gusto mong makita? Tingin mo ba may mapapala ka? Meron man o wala, gusto ko lang. At gusto ko ring mapalapit pa sa'yo. Sana nga mapanindigan mo yan. Oo naman. Bakit naman hindi? Tingnan natin. Unti-unti na ring napapansin ni Miguel ang closeness namin ni Janela. Minsan alam kong gusto na niyang magtanong, pero hindi ko inuunahan. Hinahayaan ko lang hanggang siya na mismo ang mag-initiate. At nangyari yon nang minsang sinamahan niya ako manood ng pelikula, yung Halimaw sa Banga. Hindi ka ba nagsasawang panoorin yan? Parang kada gabi na lang, yan ang pinanonood natin. Curious lang ako kung paano nila ginagawa sa totoong buhay yung paghihigop ng energy tulad sa halimaw dyan sa banga. Parang iba na yan, pre. May bala ka bang sumunod sa mga trabahante natin? Manood ka na lang dyan, pwede ba? Tsaka, di ba nga astig nila? Hindi sila makalat kung mambiktima. Minsan, yung akala mong nagkasakit lang, inaswang na pala. Weird mo, pre. Para kang si Janela. Ang dami niyong alam tungkol sa ganyan. Napapaisip tuloy ako minsan kung anong klaseng probinsya ba yung pinanggalingan niya. Nag-usap kayo? Hindi. Pero napapansin ko lang. Pag napag-uusapan natin yung nangyari rito sa Senda, parang may alam siya. Hindi ko tuloy maiwasan isipin minsan na baka aswang siya. Napaigtad kaming dalawa ni Miguel dahil may kung anong bumagsak na naman sa bubong. Kasunod nito ang pag-ungol ng kabayo na parang humihingi ng tulong. Pareho kaming napatay ni Miguel at tumakbo palabas ng teres. Nagsiliparan ng mga ibon. Pagtingin namin sa baba, nakita namin ang isang anino na bigla nilang nawala. Wala na ring buhay ang kabayong nakahimlay na sa damuhan. Putsa, ano yan, pre? Tara, pasok tayo sa loob. Naubusan na tayo ng mga hayop rito. Ano na ang gagawin natin? Wala nang matitira rito sa Hacienda, Mark. Kumalma ka. Huwag ka muna maingay. Paano nga ako kakalma kung ganito na kalala ang nangyayari sa atin? Hayaan mo pa bang tayo naman ang isunod niyan? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Miguel. Mas mabuting manahimik ka na lang. Kesa pakialaman mo pa yung nilalang sa ginagawa niya. Kung ayaw mong isunod ka niya, huwag kang bababa rito. Kakausapin ko si Nanay Luz bukas. Kami na ang pupunta kay Tatay Remigio. Bigla akong nag-alala kay Janela. Kahit hindi siya nahuli ni Miguel, alam kong kinukutoba na ang pinsan ko dahil sa kilos niya. Kaya naman ng umaga ring yun, nilapitan ko siya para kausapin. Oh, Mark. Ang aga mo namang magising. Gusto mo ba ng kape? Hindi talaga ako nakatulog. Bakit naman? Si Miguel kasi, naghihinala na siya sa'yo. Natatakot ako na baka isang araw, mahuli ka niya sa akto. Kaya mo bang mas maging discreet pa sa ginagawa mo? Hindi mo ba ako isusumbong sa kanila? Yun ang tamang gawin, di ba? Hindi ko kaya. Pag ginawa ko yun, baka kung anong gawin nila sa'yo. Worse, hindi ko na ulit makikita kung ano yung ginagawa mo sa mga biktima mo. Dun ka lang ba talaga interesado, Mark? Sa kung paano ko pinapatay ang mga biktima ko? Napansin ko kasi, parang wala na tayong ibang pinag-uusapan kundi yun. Akala ko dahil interesado kang makilala pa ako. Yun bang pag-uusapan natin yung mga interes ko? Kung sino at ano ako bilang tao?
Nakita ko naman na kung paano ka bilang tao eh. Siyempre, ang gusto ko naman yung ibang side mo. Yung pagiging aswang. Hindi na niya ako sinagot nun, pero doon na rin siya nagsimulang umiwas sa akin, Miss Ligaya. Tuwing susubukan ko siyang lapitan, bigla na lang niyang iiwanan yung ginagawa niya. Minsan kahit hindi naman siya sumasama kay Nanay Luz para mamalengke, ay sinasamahan na niya ang matanda. Pakiramdam ko noon maagang natapos yung pelikulang sinisimulan ko palang panoorin. Frustrated na frustrated ako. Napupuno na ng mga tanong ang utak ko na siyang gusto kong itanong sa kanya. Pero hindi ko magawa dahil panay nga ang iwas niya sa akin. Nag-away ba kayo ni Mark, iha? Parang wala sa sarili yung batang yun kanina. Panay ang titig sa'yo eh. Kung meron man pong may problema sa aming dalawa, siya po yun. Pag-usapan nyo yan, iha. Naiirita na rin si Miguel sa kanya kasi hindi raw siya makausap ng maayos. Oh, Luz! Ang ganda niyang kasama mong dalaga. Apo mo. May hawig ba, Manang? Ay, si Janela pala. Bagong namamasukan sa asyenda. Nasaan po si Mark, Nay? Ay, ikaw, Kimberly, ha? Kumikerengking ka na naman. Wala kang pag-asa doon. Walang ibang alam at tupagin yon kundi mga koleksyon niya, iha. 10 pisong bawang at sibuyas nga. Sayang nga po. Di ko alam na maghahanap kayo ng mamamasukan sa inyo eh. Nauna na po ako mag-apply sa kabilang bayan. Gusto ko po sana makita si Sir Mark. Hasyenda rin ang pinasukan mo? Oo. Mababait din bang mga amo mo? Oo, kaso nakakabagot. Ako lang kasi mag-isa doon. Minsan lang kung umuwi yung mga may-ari. Bakit mo na itanong, Janela? May plano ka na bang iwanan kami, iha? Wala po. Wala po. Makipag-ayos ka muna kay Mark bago mo gawin yan. Baka magwala ang amo mong yun. Ngumiti lang daw si Janela noon kay Nanay at hindi na sumagot pa. Hanggang sa nalaman kong minsan na rin pala silang nag-usap ni Miguel nang naabutan siya nitong naglalaba. Ang sipag mong maglaba. Hindi ka ba napapagod? Sanay na siguro. Mas gusto ko kasi may ginagawa kaysa tumunganga lang. Tahimik ka lagi, no? Mula nang dumating ka rito, halos hindi ka pa namin nakitang tumawa. Nahihirapan ako minsan makasabay kasi hindi ko naman kayo ganun kakilala. Pero sinusubukan ko namang makisama. Papansin ko nga. At na-appreciate ko naman yon. Thankful nga ako sa iyo eh. Kasi naandyan ka para tulungan si Nanay. Ang hirap ng ganito. Hindi ko alam kung dinapuan pa ng malas tong hasyenda o ano. Wish ko lang sana matigil na. May seryosong side ka rin pala. Akala ko puro ka lang kalokohan. Pangit naman yung kung pare-pareho tayong seryoso rito. Lalo na sa mga ganitong panahon na ang daming hindi natin maipaliwanag na nangyayari. Kailangan talagang may magpapagaan sa sitwasyon. Tingin ko naman, nagagawa mo yung goal mo. Sana nga. Pero si Mark, napansin kong parang iba yung closeness ninyo ha. Mabait siya. Mabait talaga. Paboritong pisang ko yun eh. Kaso nitong mga nakaraang araw, para bang may nag-iba sa kanya. Hindi na siya yung dating Mark na kilala ko. Para kasing lagi siyang lutang. Madalas pang nakatulala. Napansin niyo po talaga? Imposible namang hindi. Isang araw, naabutan ko siyang nakatitig lang sa dingding tapos parang kinakausap niya ang sarili niya. Narinig ko pang tinatawag niya yung pangalan mo. Broken yata. Ayos lang ba kayong dalawa? Wala na ba kayong problema? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Inaamin ko namang may malasakit siya sa akin. Ramdam ko yon. Marunong siyang makisama. Lagi niya akong kinakausap, nilalapitan. Pinapa-feel niya sa akin na hindi ako iba. Nabilong ako sa pamilya niyo.
Pero minsan, parang hindi ako yung tinitingnan niya. Anong ibig mong sabihin? Parang may iba siyang hinahanap na hindi ko alam kung kaya ko bang ibigay. Yun bang parang may expectation siya na kailangan kong maabot? Ang nakakatakot. Baka kapag hindi ko yung nagawa, baka mag-iba na yung pakikitungo niya sa akin. Nakakalungkot nga yan. Pero hindi maiwasan na may mga ganung tao talaga. Yung akala mo gusto ka. Pero ang totoo, gusto lang nila ang idea nila tungkol sa'yo. Ganun nga. Tapos ikaw, hindi mo na alam kung gusto ka niya bilang ikaw talaga. O dahil may kung ano na lang siyang trip. Totoo. Mag-ingat ka lang. Si Mark mabait yun. Pero minsan, hindi sapat yung kabaitan lang. Kung may halo ng obsession, hindi mo agad mapapansin pero darating yung araw na ikaw na lang ang mundong iniikutan niya. Yun ay kung hindi mo agad aagapan. Paano kung ako yung nagsimula ng lahat? Wala namang perpektong tao Janela. Walang sisihan. Pero kung pakiramdam mong hindi ka na normal sa paningin niya, umatras ka na. Alam kong may pagka-weirdo ko, Miss Ligaya. Lalo na kung tinitingnan mo mula sa point of view ni Miguel. Pero kasi hindi naman niya naiintindihan kung ano talagang nararamdaman ko noon. Bago pa dumating si Janela, pakiramdam ko ako lang yung may ganong hilig sa resin, sa horror movies, sa mga kwento tungkol sa mga halimaw. At para sa iba, kalokohan lang yun. Trip lang. Face raw. Pero nung dumating si Janela at nalaman kong hindi lang siya basta tao, kundi siya mismo yung halimbawa ng kinahuhumalingan ko, alam kong hindi na ako makakawala. Hindi na lang yun hobby. Hindi na lang curiosity. Para siyang answered prayer para sa akin. Dahil sa wakas, alam kong may makakaintindi na sa akin. At baka nga oo, obsessed na ako sa kanya. Sa idea niya. Sa kung anong kinakatawan niya para sa akin. Mark, pwede ba kitang makausap? Uy, Janela. Oo naman. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Katatapos ko lang maghugas ng plato. Hinanap kita sa loob. Nandito ka lang pala sa kubo. Nagpapahangin lang. Tara, upo ka. Hinintay ko siyang makapasok sa loob ng kubo. Umupo siya sa lumalangit-ngit na kahoy na upuan. Naramdaman ko kaagad yung kakaibang lamig na akala ko dati normal lang. Yun pala galing pala sa presensya niya. So, anong gusto mong pag-usapan? Naghatid kasi ako ng bagong labang damit sa kwarto mo. Tapos nakita ko yung shelf mo. May bago kang figurine. Kamukha ko. Gusto ko lang sanang malaman kung ako ba talaga yon. Oo. Isusurprise sana kita. Nakita mo naman na pala. Surprise? Mark, una sa lahat, hindi ka nagpaalam sa akin na pagagawan mo ako ng ganon. Pangalawa, may litrato ako sa dingding mo. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin na kukuhanan mo ako. Sorry, hindi na kasi komportable sa pakiramdam. Para saan ba yun? Para sa'yo. Gusto lang kitang maalala na kahit mawala ka o hindi mo ako kausapin, ayos lang kasi nandiyan naman yung figurine mo para kausapin ko. Pero hindi ako laruan, Mark. Tsaka napapansin na ni Miguel na ang laki na ng pinagbago mo. Huwag kang maniwala sa kanya, Janela. Di naman niya kasi naiintindihan yung nararamdaman ko. At tsaka, hindi ko naman sinabing laruan ka. Gusto lang kitang alagaan dahil pinapahalagahan kita. Sinong pinahahalagahan mo? Ako? O yung idea mo tungkol sa akin? Siguro pareho. Kasi ikaw rin naman yun eh. Di ba? Hindi mo pa nga ako kilala. Buhay ako, Mark.
Gumagalaw. May parte sa akin na hindi mo pa nakikita. Kaya nga gusto pa kitang makilala eh. Kahit yung mga parte mong hindi madaling tanggapin. Paano kung yung makita mo? Yung totoo. Yung halimaw na ako. Mas lalo pa kitang gugustuhin. Yun nga ang gusto ko eh. Yung totoo. Mark, Janela, special ka. Alam mo bang sa dami ng nakakausap kong babae, ikaw lang yung naramdaman kong konektado talaga sa akin? Ikaw ang katuparan ng mga bagay na matagal ko nang gustong maranasan. baka naman mali lang ang pagkakaintindi mo sa nararamdaman mong yan. Hindi. Ikaw yung pinakatotoo sa lahat. Kahit nakakatakot, hindi kita gustong layuan, Janela. Dahil sa akin mo nakukuha ang obsesyon mo. Yung pantasya na makuha ang isang bagay na sa tingin mo, imposibleng makuha ng iba. Hindi to fantasy, Janela. Totoo tong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako bagay sa shelf mo, Mark. Pwede namang ayusin. Hindi mo kailangang ayusin. Hindi ka dapat gumawa ng ganun, Mark. Hindi ako bagay na dapat mong ituring lang bilang koleksyon. Kaya bago mo pa ako gawing santu-santuhan, aalis na lang ako. Janela, Hindi ko gustong sambahin mo ako, Mark. Sana alam mo yan. Hinayaan ko siyang umalis. Kahit hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman niya noong mga oras na yon. Kung nasaktan ba siya, nagalit o napagod lang. Alin man doon, wala pa rin namang nakapagpabago ng isip ko. Gusto ko pa rin siya, Miss Ligaya. At habang tumatagal, mas lalong tumitindi. Na hindi ko namamalayang wala na pala akong pakailam sa paligid ko. Basta nasa tabi ko lang siya. paubos na yung mga kabayo natin. Pangatlo na to ngayong linggo. Ganun ulit, walang laman sa loob. Pero ni isang patak ng dugo, wala namang nakita sa paligid. Ay, natatakot na talaga ako. Paano na yan? Na-check na ba yung mga kulungan? Baka may hayop lang na pumasok. Sir, hindi yun basta hayop. May narinig akong ingay. Tapos may nakakita ng anino na dumaan sa harap ng bahay. Kinabukasan, wala na yung hayop. Patay na. Baka naman guni-guni mo lang yun, Kuya Noel. Guni-guni pa rin ba kung sunod-sunod nang nangyayari? 2 buwan ang ganitong nagaganap dito sa hasyenda natin, Sir Mark. Kaya pinatawag ko si Tate Remigio. Baka may alam siya at matulungan niya tayo. Nung dumating si Tatay Remigio, ang kilalang albularyo noon sa bayan namin, sinabi niyang hindi pangkaraniwang nilalang ang umaaligid sa hasyenda. Na ang mga tipong hilig biktimahin ng aswang na yon ay ang mga taong malalakas ang enerhiya. Hindi na rin kinaya ni Noel ang nangyayari at sinabing magpapaalam na't hindi na raw niya ihintay maging biktima rin siya nito. Nung umagang yon, nagising na lang kami dahil sa sigaw ni Noel na halos mag-hysterical na. Nalaman naming wala nang hayop na natira sa hasyenda, kaya ang una kong ginawa ay ang hanapin si Janela. Janela. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Yung mga hayop. Janela, ubos na yung mga hayop rito sa hasyenda. Gusto ko lang malaman kung ikaw ba talaga may gawa nun. Alam mo ang sagot yan sa tanong mo, Mark. Hindi mo na ba talaga kayang tiisin ang gutom, Janela? Oo, Mark. Oo. Kaya alam mo kung anong dapat mong gawin. Dapat layuan mo na ako. Dapat... Kung hindi na sumasapat sa'yo ang buhay at enerhiya ng mga alaga naming hayop, Janela, ako na lang. Ako na lang ang biktimahin mo. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha, Mark? Seryoso ako, Janela. Naalala mo ba nung sinabi ko sa'yong pwede mo akong tikman kapag ready na ako? Eto na yun. Matagal na akong handa, Janela. Humahanap na lang ako ng tamang tiyempo
para mangyari ang matagal ko nang inaasam. Ang tagal ko nang nangangarap kung anong pakiramdam ng higupin mo hanggang sa malagutan ako ng hininga. Kaya pinapayagan na kita. Isunod mo na ako sa kanila. Baliw ka na! Talagang halimaw pa rin nga ang tingin mo sa akin. Halimaw na kayang-kaya kang patayin ng ganun na lang. Ano mang oras. Pero Janela, ito lang ang tanging paraan na alam ko para mapatunayan ko sa iyong mahal kita. Kunin mo na ako. Gusto ko na rin sumama sa iyo. Hindi mo ako mahal. Gusto mo lang yung ideya ng tunay na pagkatao ko. Akala ko totoong pwede akong umasa na may taong katulad mo na hindi lang gugustuhin mapalapit sa akin dahil lang iba ako. Pero katulad ka rin pala nila. Hindi totoo yan. Mahal kita, Janela. Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tumigil ka na! Parang awa mo na, Mark. Hindi na dapat tayo maging malapit pa sa isa't isa. Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Tama na, Mark. Hayaan mo na siyang umalis. Ihati na kita, Janela. Hindi na, Sir Miguel. Kaya ko na pong sarili ko. Aalis na po ako. Pasensya na po. Sandali lang, Janela. Huwag kang umalis. Tama na, pre. Tama na. Hindi na ikaw yan. Tanggapin mo nang hindi para sa'yo si Janela. Hindi kayo pwede, Mark. Janela. Huwag mo akong iwan. Mula ng araw na tinalikuran kami ni Janela, natahimik na rin ang buong hasyenda. Huminto ang mga patayan, nawala ang lahat ng mga kababalaghan at bumalik sa normal ang lahat. Siguro para na rin sa ikatatahimik ng lahat, hindi na rin ako tinanong pa ni na Miguel tungkol sa narinig nila. Bagamat alam kong alam na rin nila kung ano talaga siya. Pero tuwing gabi, kapag napapanaginipan ko si Janela na nakangiti at tinatawag ang pangalan ko, nagigising na lang akong umiiyak si Miguel habang si Nanay Luz naman ay taimtim na nagdarasal na sana matapos na ang kalbaryo ng buhay ko. Doon ko na napagtantong totoong minahal nga ako ni Janela. At kaya gano'n na lang ang reaksyon niya nung huli naming pagkikita ay dahil hindi niya ako kayang saktan. Nagpasya na rin silang lumuwas kami ng Maynila para maghanap ng espesyalistang gagamot sa kalagayan ko. Akala ko noon hindi ko na siya makakalimutan. Akala ko habang buhay na akong makukulong sa pagkabaliw sa kanya. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil bumalik ako sa katinoan ko kaya't naisulat ko tong confession ko. Ngayon ay nasa pangangalaga na ako ng pamilya ni Miguel. Siya na ang nagbantay sa akin mula nang namahinga na si Nanay Luz dahil sa katandaan. Matagal ko na rin tinigilan ang panonood ng mga horror films at hindi na rin ako muling nangolekta pa ng mga action figurines mula nung nasira yung mga yon dahil sa bagyong Yolanda. Para sa akin, ayos na rin yun dahil tuluyan na rin akong pinatahimik ng mga alaala ni Janela. Ganun pa man, hiling ko pa rin sana ay nasa maayos na kalagayan siya. Sana ay naghilom na rin ang sugat na idinulot ko sa kanya noon. Kung nasan man siya ngayon. Sa ngayon ay dito ko na tinatapos ang sulat ko sa inyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig sa kwento ko. Hanggang dito na lang, Miss Ligaya. At maraming salamat po sa pakikinig. Bilang avid fan ng horror, di ko akalaing mararanasan ko rin palang mag-share ng own experience ko sa ganitong channel. Kayo ba mga kapwa ko listeners? Anong masasabi niyo sa karanasan kong ito? Like nyo naman tong video and comment na rin kayo. And if ever na mapiling basahin ang kwento ko, babasahin ko rin lahat ng mga comment ninyo. Maraming salamat po.